Magandang umaga at welcome po muli sa ating online morning devotion. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules at isa na naman pong aral ang ating pong pagsasaluhan ngayon pong umagang ito. Mga kapatid, naranasan na po ba natin yung LDR o yung pong tinatawag na long distance relationship? Madalas po ang mga nakakaranas po nito ay ang isang pamilya na kung saan ang kanilang mga magulang o yung mga magulang ay kailangang lumayo upang sila ay makapagtrabaho at mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. Madalas din po ito po ay nangyayari sa mag-asawa. Sila ay nagkakalayo at isinasakripisyo ang isa't isa upang magkaroon pa rin po ng magandang bukas pagdating ng panahon. Madalas po noon ang ginagamit po ng mga tao para makapag-communicate sa kanilang mga mahal sa buhay ay through telegrama, through voice tape, through beeper, long distance call, tapos hanggang nagkaroon na po ng computer. At sa ngayon ay video call na lang din po o video call away na lang. Noong una pong panahon, medyo mahirap ang makipag-communicate sapagkat nung panahon po na yun ay limitado lang po noon ang may kakayahan. Ngayon po sa ating panahon ay sobrang nang napaka-techy at isang pindot lang sa Facebook, sa Tango, sa Imo, sa FaceTime, ay makakausap mo na yung mahal mo sa buhay nasa iba yung dagat. Dahil po sa mga telecom companies, natatawagan o natitext at nakaka-chat na natin ang ating mga kapamilya, ang ating mga kaibigan, ang ating katrabaho at ang mga iba pang tao. Ang ating po pagbabatayan ngayong umagang ito ay matatagpuan po sa aklat ng Jeremias, Kabanata 29, talata 12. Sabi po roon, kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin, at diringgin ko naman kayo. We humans are created in the image of God. Like God, we are relational beings. God created human beings to have a relationship with Him. Ayon po sa aklat po ng Juan, Kabanata 1, talata 12, ang lahat ay tumanggap at sumampalataya kay Jesus ay binigyan ng Diyos ng Ama ng karapatang maging anak po niya. At dahil may relasyon sa Diyos, nakadisenyo tayo to communicate with God. At ang pakikipag-usap po natin ito sa Diyos ay tinatawag po natin ito na isang prayer o isa pong panalangin. Napakaganda nga po ng sinabi ng Diyos sa mga Israelita. Sabi po nila, inasahan niyang tatawag, lalapit at dadalangin sila sa Kanya. At ang nakakatuwa, diringgin sila ng Diyos. Nais din ng Panginoong Diyos na ngayon, sa pamamagitan ng anak niya si Jesus, lumapit at makipag-usap din tayo sa Kanya. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Humingi po tayo ng ating mga kailangan sa buhay. Pero higit po roon ay alalahanin natin kung paano tayo makikipag-usap o makipag-usap sa ating mga mahal natin sa buhay. So, paano po ba natin siya kukontakin? Ang ating pong Diyos ay may sarili din pong telecom. Bagamat tayo ay LDR din po sa Kanya, siya ay malapit pa din. Bakit ko po nasabing malapit pa din? Sapagkat ang Diyos po ay naroon kahit saan mang dako. Kaya ang ating Diyos ay prayer away lang po. Yes, tama po yung narinig ninyo. Prayer away lamang po siya. Hindi po ba, di ba, kapag mahal natin ang isang tao, kung ating kaibigan, madalas natin siyang kukontakin. At kapag may relasyon tayo,
Sa tao, komportable tayo makipagkwentuhan at sabihin kung ano man ang laman ng ating puso. Napakasarap makipag-usap sa ating Panginoon. Napakasarap idulog sa Kanya o i-share sa Kanya ang lahat ng ating mga nararamdaman. Malungkot man o masaya man ito, gaano man ito kababaw o gaano man ito kalalim ang ating pinagdaraanan, lahat ng ito ay gusto kong marinig ng ating Panginoon. Bilang ating mga ama, handa siyang makinig sa ating sasabihin. At kahit sa ano pang oras, o kahit umaga, o kahit hating gabi natin siya tawagin sa pamamagitan ng ating panalangin, siya ay handang makinig para sa atin. In the same manner, let's also take time to listen to His response to our prayers. Sa pamamagitan din kasi ng ating panalangin, doon siya nagre-response sa atin. And God speaks to us as we read the Bible, which is His Word. So sa pamamagitan po ng Biblia, naroon ang maraming kasagutan sa pamamagitan ng ating panalangin. Kaya mga kapatid, halina kayo at kausapin natin siya. Amen. Good morning po. Kamusta na po kayo? Purihin ang Panginoon. Ngayon po ay Wednesday morning. Salamat sa Panginoon sa inyong panonood ng ating morning devotion mula po dito sa Crossroad United Methodist Church. Ang nag-render po ng ating morning devotion sa umagang ito ay walang iba kundi ang aking kamanggagawa, Teacher Lou. Tayo po ay dumako sa prayer time. Tayo ay manalangin. Gracious and loving God, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa panibagong buhay at kalakasan na ipinagkaloob niyo sa amin ngayong pong Wednesday morning. Salamat po, despite sa mainit na panahon ay patuloy niyo kaming iniingatan at sinasamahan. Sa panibagong araw na ito, patuloy niyo kaming samahan, tulungan Panginoon sa lahat ng aming gagawin. Especially po ang iyong mga anak na papasok sa opisina, paaralan, tanggapan na kanilang kinabibilangan. Huwag niyo po silang pababayaan sa kabila ng mainit na panahon. Pinagpipray ko rin sa iyo ang lahat ng mga nanonood, nakikinig sa mga oras na ito. Ano man po ang panalangin ng kanilang puso ay patuloy niyo pong ipagkaloob sa kanila. Iparanas niyo po na ikaw ang Diyos na buhay, na patuloy na sumasama, nag-iingat, nagpapala sa bawat isa sa amin. Dakilang Diyos, pinagpipray ko rin sa iyo ang aming kalagayan, ang mainit na panahon. Hawakan niyo po ang aming mga buhay at ilayo sa anumang mabibigat na karamdaman. Pinagpipray ko rin sa iyo ang aming minamahal na bansa. Patuloy niyo pong pagpalain, patuloy niyo pong samahan. Ganon din po ang lahat na nanunungkulan sa aming pamahalaan. Patuloy niyo po silang likaan ng pusong handang tuparin ang mga tungkulin na iniatang mo sa kanila. Huwag niyo po kaming pababayaan, Panginoon. Pinagpipray ko rin sa iyo ang lahat ng mga anak mo sa ibayong dagat, malayo man sila, patuloy silang naabot ng aming mga panalangin. At ganoon din po ang aming mga gawain mamaya, ang midweek service. Bless niyo po ang lahat ng iyong mga anak na pupunta, makikiisa at makikibahagi sa ganitong gawain. Marami pong salamat, Panginoon. Huwag niyo po kaming papabayaan, huwag niyo po kaming iiwan, dahil kung wala kami sa iyo, wala kaming magagawa. Ingatan niyo kami sa kabuuan ng araw na ito, nawa maging successful, victorious, at mapagpala ang araw na ito sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin na punong-puno ng pagtitiwala, pananampalataya at pag-asa sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at dakilang tagapagligtas. Amen. Yan, natapos na naman tayo sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion para sa umagang ito ng Wednesday. Mula po dito sa Crossroad United Methodist Church,
Ako po ay bumabati ng isang mapagpalang araw sa ating lahat. Lagi nating tatandaan, ang Diyos ay patuloy na mabuti, hindi lamang noon, hindi lamang ngayon, kundi magpasawalang hanggan. Hanggang sa muli, God bless everyone. Paalam!